parang nagkaroon din po talaga ako ng galit sa Panginoon. Bakit ganito pa yung pamilya ko? Parang sinisisi ko yung Lord. 40 days, 40 nights po akong tulog. Mahina po yung oxygen po ng katawan. This new socialist translation of the Bible means of controlling the people and helping them serve the party's interests. When will they ever find the truth that saves? Alamin yan sa ating episode #TSCA The Truth Saves. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. Sa ngalan ng ating kasamang si Peter Kairos, isang mapagpalang araw ang aming ipinaabot sa inyo. Saan mang panig ng mundo kayo naroroon, nawa ay nasa payapa kayong kalagayan. Alam naman po natin na marami tayong mga kababayang nasa mga bansang may pag-uusig sa pananampalataya ng kanilang mamamayan. Siyempre, damay dyan ang ating mga kababayan. Totoo yan. Halimbawa sa China, inuusig ang mga mananampalataya kay Kristo. Bukod pa dyan, binabago nila ang Biblia sang-ayon sa paniniwala nilang komunista. Panuuri natin ang report tungkol dyan. Nagpapatuloy at mas lumalala pa ang isinasagawang pag-uusig ng Chinese Communist Party laban sa mga Kristiyano sa China. Mula sa mga mahihigpit na pulisiya at lumalawak na surveillance laban sa mga Kristiyano at mga simbahan, target naman ngayon ng Chinese government ang mismong Biblia. Aktibo ngayon ng China sa pagre-rebisa sa nilalaman ng Biblia at paghahalo dito ng mga socialist values at pagtanggal naman sa mga nilalaman nito na hindi umano alinsunod sa paniniwalang komunismo. Chinese are no longer content with all of these attempts to try to forcibly get Christians to deny their faith. And so now they've just taken it to a new level where they're trying to rewrite the scripture and to confuse them and to prevent them from becoming Christians. Makikita sa isang high school textbook ang isang halimbawa ng revision ng Chinese Communist Party sa John chapter 8 na tungkol sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Dito ay mababasa ang tahasang pagbabaluktot ng Communist Party sa tunay na sinasabi ng Biblia tungkol kay Jesus. Ayon dito, inihayag ni Jesus noon sa galit ng mga tao na nais patayin ang isang babae na nagkasala. Ang sinumang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang magtapon ng bato sa kanya. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, sila'y huminto sa kanilang galaw. Nang lumabas ang lahat, si Jesus mismo ang nagtapon ng bato sa babae at sinabi, "Ako rin ay isang makasalanan." Mababasa natin sa Biblia na nang walang humatol sa babae at nag-alisan sila, tinanong ni Jesus, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." We have seen the escalation. The Bibles for children is totally forbidden, and all the Bible apps were forcefully removed from every e-commerce app store. Millions of Chinese Christian children were forced to sign a form renouncing their faith in public. The issue for the Chinese Communist Party is control. It is always about control, and they see the gospel, they see the Christian message as something that would take control away from the Communist Party. And so this new socialist translation of the Bible is just another step for the Chinese Communist Party as they try to control the church and really co-opt Christianity as a means of controlling the people and helping them serve the party's interests. Pang-16 ang China sa mga pinakadelikadong bansa sa buong mundo para sa mga Kristiyano ayon sa 2023 World Watch List ng Open Doors. China ang pangalawa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo at patuloy na lumalawak ang impluwensya nito. Bilang mga Pilipinong Kristiyano, ating ipanalangin ang mga kapwa mananampalataya sa China. Ako si Joash Bermejo at ito ang CBN Asia News Pagsusuri. Wow! Ay!
Sonja, shocking as it may seem, nangyayari. Pero matagal na kasing tinuturo ito na tayo nasa last days, kaya nagugulat. Ha? Pero kung, magugulat ka pero hindi ka magugulat, parang ganyan. Yes, kasi talagang nakatakda na yung pangyayari niyan. Kaya ngayon, kinakailangan talaga malaman natin na may babala ang Diyos tungkol sa sino mang magbabago sa kanyang salita. Inihayag yan ni Moses, ang sabi niya, huwag ninyong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinigay sa inyo mula kay Yahweh. Nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Baal Peor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal, ngunit kayong nananatiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Yung Baal Peor, local deity, he was worshipped by the Moabites. Nang mapadaan ang mga Israelita patungo sa promised land ni Lord, ang ilan ay sumamba kay Baal at sila'y nilipol ng Diyos. Ang babalang yan po ay nakasulat sa maraming aklat ng Biblia. Sa Revelation o pahayag, sinabi ni John the Beloved, akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito. Ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng parusa. Idaragdag sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. We are bombarded with so much information. Some are true, some are not. The information divided the people. They are getting confused on what to believe. Pero kung gusto ninyong malaman ang katotohanan sa lahat ng aspeto ng buhay, magdepende kayo kay Jesus. Ang sabi nga niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus lamang po ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggang. Siya lamang ang totoong makapagliligtas sa atin mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kung gusto po ninyong matamuyan, sumunod lamang kayo sa simpleng dasal na ito. Amang Banal, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat sapagkat sa inyong pagmamahal sa amin. Ipinadala ninyo ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo at pagbayaran ang mga kasalanan at parusa na sana'y nakalaan sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong pagmamahal sa amin. Thank you, Lord God, because you love the world so much that you gave your only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. Lord, yung pong whosoever who believes, lahat po ng mananampalataya right now, Lord God, alam ko, sumasabay po sila sa panalangin because this is the desire of their heart. In the name of Jesus, sabihin ninyo, Panginoong Jesus, inanyayahan kita sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking personal na Panginoon na tagapagligtas. Nagsisi na po ako sa aking kasalanan. Alam ko, pinatawad niyo na ako at handa na po akong lumakad ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagliligtas niyo sa akin. Isulat niyo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap ninyo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng inyong buhay, taglay nyo na ang kalakasang nagmumula sa Panginoon. Ang sabi nga ni King David, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kaya Yahweh, ako'y tumatawag sa aking mga kaaway, ako'y inililigtas. Ibahagi ninyo sa amin ang mahalagang desisyong inyong ginawa upang kapwa natin mapapurihan at mapasalamatan ang Diyos. Ang aming hotline number ay 8737-0700. Pwede nyo rin i-post ang inyong mga prayer request, iba pang mga mensahe sa Facebook page ng CBN Asia. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin. Mag-login lang sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Sa inyong social media account, gamitin ang hashtag TSCA, The Truth Saves.
For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Dahil sa pagwawala ng kanyang ama sa tuwing nakakainom, nanginginig na sa takot si Joel, marinig pa lamang ang boses nito. Nagtanim siya ng galit na nagresulta sa pananakit niya sa mga taong nangaagrabyado. Naibubuhos ko sa ibang tao yung galit ko. Hindi po ako masyadong nagsasalita. Basta nanununtok na lang po ako. Parang nagkaroon din po talaga ako ng galit sa Panginoon na bakit ganito yung buhay namin, bakit dito pa yung tatay ko, bakit ganito pa yung pamilya ko. Ganun po yung parang sinisisi ko yung Lord. Ilang beses na naanyayahan si Joel sa Kristiyanong simbahan, pero sa halip na seryosohin ang pagsuko ng buhay sa Diyos, nagpakasarap pa siya sa mga bisyo. Naturuan lamang siya ng leksyon nang siya na mismo ang maging ama. Nung nanganak yung asawa ko, muntik na silang kunin ng Lord. Then lagi pong nagkakasakit yung anak ko, laging na-hospital. Doon po talaga ako umiyak kay Lord. Sabi ko, Lord, ngayon ko lang to naramdaman sa buong buhay ko na napakasakit pala. Pinausap ko siya, Lord, sana wag mo nang bigyan ng sakit yung anak ko at maglilingkod po ako sa inyo. Tinugon ng Diyos ang kanyang dalangin. Naghanap buhay si Joel bilang security guard hanggang sa mabigyan ng pagkakataong makapag-abroad. Nagtrabaho siya sa construction sa Kuwait. Sa pamamagitan ng isang Kristiyanong simbahan doon, natulungan si Joel na maging seryoso sa pananampalataya. Doon talaga ang tunay na kasiyahan na mararamdaman kay Lord. Buhay pala yung talagang Diyos. Parang noon, parang kulang. Then nagbasa-basa na ako ng Bible, nabigyan ako ng Bible. Nagkaroon po ako ng kakumpletuhan sa sarili ko. Naatasan si Joel na mag-imbita ng mga tao sa simbahan. Noong unay may pagtutol sa kanyang kalooban nang biglang maalala niya ang kanyang covenant kay Lord. Unti-unting lumago ang kanyang ginagawa hanggang sa mahubog si Joel bilang isang discipleship leader at ngayon ay preacher. Di nagtagal, naisama na rin niya sa Kuwait ang asawa na ngayon ay worship leader naman sa kanilang simbahan. Maging sa kanyang workplace ay dala-dala ni Joel si Kristo. Sa kabila ng hamon na hindi siya sumahod ng ilang buwan, tapat ang Diyos na nagpala sa kanya. Nakalipat siya ng kumpanya na may tamang pasahod at bonus pa habang ang kanyang misis ay nabigyan ng promotion sa trabaho. Patuloy nilang nasuportahan ang 2 anak na nasa Pilipinas at nakapagpagawa pa ng sariling bahay dito. Kung dati ay takot sa marahas na ama ang bumihag sa kanya, ngayon ay takot sa mapagmahal na Diyos ang kanyang nadarama. Dahil sa pagmamahal sa Diyos, takot siyang makagawa ng bagay na di kaaya-aya sa Panginoon. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos ang siya ring nagpalaya kay Joel upang patawarin ang ama. Nagkaroon sila ng reconciliation bago ito bawian ng buhay. Ang kailangan po talaga ay ang focus ng iyong puso at iyong isipan laging kay Lord. Sabi nga po ng John 10:10, pumarito ang magnanakaw, upang manira, magwasak at pumatay. Pero pumarito ako upang bigyan kayo ng buhay na
ganap at kasiya-siya. Grabe, no? Gusto ko yung sinabi ni Joel na kinote niya yung John 10:10 because really what we've seen in Joel's life is in Christ. That's where he experienced the abundant life, di ba? Na talagang yung goodness ni God, pinursu siya, and because of that, alam mo, abundant yung life niya, full of life talaga, di ba? Na-restore silang mag-ama, naging maayos yung buhay nilang magpapamilya, and they're both serving God. Buong pamilya naglilingkod sa Panginoon, na talagang ganun kabuti ang ating Panginoon. Nakarelate naman ako kay Joel doon sa sinabi na yung bang hihingi ng tulong kay God, pag magkasakit, at pag gumaling yun, maglilingkod ako sa iyo. Naalala ko nung estudyante ako, may mga instances na trouble ako. Sabi ko, Lord, iligtas mo lang ako rito. Maglilingkod ako sa iyo. Pero kinalimutan ko yun hanggang si Lord mismo, in a supernatural way, na naginip ako 3 araw. Gabi-gabi, nagigising ako ng mga madaling araw. Tapos yung verse sa Bible, how beautiful are the feet of those who preach the gospel. Nangusap talaga si Lord na it's time. So, totoo po, ang Panginoon natin ay nagliligtas. The truth saves. Nang mapagtanto ang mga kasalanang nagawa niya sa buhay niya, nagsisi siya at nangakong maglilingkod sa Diyos. Binago ng Diyos ang kanyang buhay at nakapagpatawad sa Ama bago ito pumanaw. Alam nyo, naging malinaw kay Joel ang katotohanan tungkol sa kabutihan, kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. At sa kabila ng mga nagawa ng kasalanan, naging napakabuti sa kanya ng Panginoon. Kaya kung kayo po ngayon ay pinanghihinaan ng loob o nawawalan ng pag-asa, dala ng maraming hamon sa buhay, kagaya ng nangyari kay Joel noon, maaaring kayo po ay may karamdamang hindi gumagaling o kaya naman ay may gusot sa inyong pamilya. Lumapit kayo sa Panginoon. Cry out to Him. Pour your heart out to Him because He's listening. God is listening and He feels you. Kaya hayaan niyo pong ipagdasal ko kayo ngayon. Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ay nakikinig. Panginoon, maraming salamat dahil kagaya ng nakita namin sa buhay ni Joel, the full life, the truly abundant life is in you, Christ. So ngayon, Panginoon, lumalapit kami sa inyo at dinudulog namin ang mga kababayan namin ngayon na pinanghihinaan ng loob, ang mga kababayan namin, Lord, na may gusot sa kanilang mga pamilya, Lord, na buhol-buhol yung mga relasyon sa kanilang pamilya. Lord, thank you because you are the God who listens at Ikaw ay may kapangyarihang ayusin ang lahat ng gusot sa aming buhay. Lord, na hindi nyo lang po idediretso, kundi bibigyan nyo kami ng panibagong buhay that comes from you alone. Lord, ngayon pinagdadasal din po namin ang lahat ng may sakit. Lord, I know it can cause, God, pain, it can cause worry, it can cause anxiety. Hindi lang yung physical na sakit ang nakakadulot ng kasakitan sa buhay, but Lord, the anxiety that comes with. So, Father, right now, we ask for your healing to be upon our kababayans who are physically sick. Lord, lahat ng may karamdaman ngayon, Lord, we thank you that you are our healer and you are healing them right now. And Father, Lord, so many watching ngayon na may anxiety, God, because of those around them that are sick, anxiety because of their financial problems, anxiety, God, because may mga problema sa pamilya na hindi nila kontrolado. Panginoon, you are in control. And Father, I pray that right now you will touch these anxious hearts, God, that you will give them rest, that you will give them peace that comes from you alone. Thank you, Lord, for the good night's sleep that awaits them right now. We thank you, God, in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. Ang nadi-discern ko ngayon ay maraming mga tao ang nakakaranas ng depression. Maraming mga tao ang nagkakaroon ng suicide ideation. They are being under attack by the enemy. In the name of Jesus, the Lord rebuke thee in Jesus' name. Hallelujah. I rebuke that spirit of depression, that spirit of anxiety, spirit of worry. I come against it and I command it to stop right now in the name of Jesus. Merong isang tao ngayon na nakapanood sa atin at nagbabalak na siya na
tapusin ang kanyang buhay. Kapatid, maghunos dili ka right now. The Lord is talking to you. Merong pag-asa, merong pag-asa. Hindi gusto ng Diyos na kayo nawakasan ninyo ang inyong buhay because dumating ang Diyos para bigyan tayo ng buhay at masagana. Kailangan magpakatatag kayo sapagkat pag nangihina kayo, yun ang gusto ng kaaway. So, don't give up, don't quit right now in the name of Jesus. The Lord is giving you divine strength. The Lord is releasing divine hope sa bawat isa in the name of Jesus. In the name of Jesus, resist the voice of the enemy. Yung suicide ideation, hindi yan para sa inyo. In the name of just don't give up and all would be well with you. The Lord will send you destiny helpers. Mga kaibigan, mga taong dadalhin ng Diyos upang tulungan kayo. Malagay kayo sa ayos sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Tuwing matatapos ang Christmas holiday, marami sa ating mga OFW na nakabakasyon sa Pilipinas ang balik trabaho na sa abroad. Pero paano kung katatapos pa lang ng kasiyahan sa Pasko, pagsubok na agad ang sasalubong sa kanila sa bagong taon sa dayuhang bansa? Tulad na lang ng naranasan ng OFW sa Qatar na si Arnel. December 2019, nang huli siyang magbakasyon sa Pilipinas para dalawin ang pamilyang nasa La Union. Pero pagbalik sa Qatar noong January 2020, may dala na siyang sintomas ng COVID-19. Yun na po yung nagsimula na ng ubo. Nung nandun ako sa Pilipinas, nung pasyal dito, pasyal doon, napabayaan ko po yung ubo na yun. So until April 2020, yun na, parang lumala yung ubo. Iyon ay sa kabila ng pagpapanatili niya sa kalusugan sa loob ng 12 taon sa Qatar bilang isa sa mga security personnel. Bagamat masama ang pakiramdam, na ipagpatuloy pa ni Arnel ang trabaho hanggang May 2020. Pero dahil sa matinding hirap sa paghinga, dinala na siya sa ospital. Doon napag-alaman na positibo siya sa COVID-19. Para maisalba ang kanyang buhay, kinailangan siyang turukan ng pampatulog habang nasa ICU. 40 days, 40 nights po akong tulog kasi every time na nagigising po ako, yung nababahala sila na bibigay ako kasi mahina po yung oxygen po ng katawan. Ngunit sa kanyang pagdilat, hindi pa natapos ang kanyang kalbaryo. Sa kawalan ng pag-asa, halos magpaalam na rin si Arnel sa kanyang pamilya. First time ko na makitang pamilya ko dun sa video call, sabi ko sa kanila, kung ano man mangyari, siguro hindi na naman kayo pababayaan ng Panginoon. At andyan naman yung pamilya natin na titingin sa inyo. Pero nung yung pagsasalita ko na yon, talagang ina-interrupt ako ng misis ko. Sabi niya, laban, pagsubok lang yan. Marami pa ang nagpalakas ng loob ni Arnel, kabilang na ang mga kababayan niyang nurse, mga kaibigan at kasamahan sa simbahan sa Qatar.
buong pagpapakumbaba na lumapit si Arnel sa Panginoong Diyos at inihingi ng tawad ang kanyang mga kasalanan. Hanggang sa unti-unting sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin para sa kagalingan. Mula sa ICU, nailipat na siya sa ward. Talagang lahat po ng mga taong involved na lalong-lalo na sa prayer na inalay nila sa akin, hindi lang siguro pasasalamat yung maisusukli ko sa kanila. August 2020, naging negative na siya sa COVID-19 at nakalabas na sa ospital. Matapos ang pakikibaka sa COVID, nagpasya si Arnel na pagtibayin pa ang relasyon sa Panginoon. Nakikijoin po ako sa online service sa church. Nakikijoin rin sa mga prayer meeting, pero sa online pa rin po yun. Nung nangyari ito nga po, nagkaroon na po yung family prayer. Kasi dati, almost lahat po kasi kami nakakilala na sa Panginoon, wala man lang yung family prayer. So, ang family verses namin is Proverbs 3, 5 and 6, yung trust. Yung trust ko po sa Panginoon, yun yung nagbibigay sa akin ng lakas. Sabi nga niya sa kanyang mga salita, na hindi ka naman niya pababayaan o iiwan. What a miracle. Praise God. Grabe yung nangyari sa kanya, no? Talagang yung maimay. Buti na lang tayo, no? Pinili pa tayo ni Lord na mabuhay ng mga panahon na yun. Di ba? Kasi hindi mo alam eh. Noon, hindi mo alam kung susunod ka o hindi. Kasi ang dami ko rin narinig na, alam mo, yun, nawala na si ganito. Tapos palapit ng mga kapitbahay mo na. But God is good. Talagang mabuti po ang Diyos sa ating buhay. Kaya anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, panghawakan po natin ang katotohanan tungkol kay Jesus. The Bible in John 5:20 says, "We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true, and we are in Him who is true. Even in His Son Jesus Christ, He is the true God and eternal life." Everything we are looking for in life is found in Jesus. Instead of looking to the world for what we are seeking, look up to Him. He is the way who can give us direction that will lead us to life instead of death. Jesus is the truth, a person, not a concept. We can never know the truth of our circumstances unless we have Jesus in our lives. When we are faced with frightening situation, look up to Jesus, who can save us instead of looking into a circumstance of an imminent death. Jesus is the life. He is the bread of life. He is the living water. He is our source of life, our sustenance. The truth saves. Thank you all for watching, and we hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. See you next time, and God bless you more and more. Ngayong Martes, Kathy ilalahad ang kanyang secret success sa business. We even gave 14, 15, and 16-month pay to the staff. Paano lumago ang kanyang negosyo sa gitna ng pandemic? Alamin! Athlete na tumigil sa pagtakbo dahil sa sakit. Naging top-notcher sa board exam at nakapagtapos pa bilang magna cum laude. Panoorin ang kanilang success stories sa Mission Success! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.